So, good morning mga ka-business. Ipakita ko sa inyo paano ako magbukas sa tuwing umaga at syempre paano kami himay-himay mamaya ng gulay. Mamaya makikita nyo po kung paano ang diskarte namin sa mga gulay, pag-display at syempre pag hati-hati ng mga binili kong gulay. Kakarating ko lang po, time check po tayo. 5:30 po ng umaga. So 5:30 tayo nakarating, pero kanina dumating ako mga 5:10. Siyempre may ginagawa lang ako kanina pagdating. Yan, panoorin nyo po. Gumalaw yung tilapia, nabasa tuloy ako. Nagulat yung tilapia. Yan, nabasa tuloy tayo. Uy. Sinasapin ko itong mga karton mga kabisnes para hindi lumusot na yung mga gulay. Parang grease lang kasi ito eh. Kaya pagka hindi mo tinapinan, malulusot yung gulay pag nahulog. Papansin nyo mga kabisnes nyo, ako lang mag-isa muna kasi ang full time talaga ng mga tindera ko plus size, nasa kanila lang yung kung maaga sila o hindi. Tapos ngayon si nanay bibili sana ng nyug, yung kausap ko kanina, sabi ko masyado pang maaga, kaya nagdi-display pa ako, kaya mamaya na sa size ako. Ayan, tingnan nyo mga kabisnes yung pinamili kong gulay. So yan lahat po yung pinamili natin yung gulay. Tukwa, ito naman yung manok, tsaka mga isda. At syempre may lumpia wrapper, kailangan kasi yan mga kabisnes. Minsan mo natin kasi madaming dahon-dahon na lumilipad.
bentang kalabasa dito mga business. Araw-araw yun, nauubos yan. Dito tayo ng gulay mga business, togi. Meron dito yung togi. Ang wala lang tayo, ang hindi ko binibili, broccoli tsaka cauliflower. Yun po yung hindi ko masyadong binibili mga business dahil hindi naman masyadong hinahanap. Siyempre napaka-importante mga business, no? Kung alam niyo yung tinatawag na paipo. So ang mga nakaalam yan, mostly yung mga nagtrabaho sa supermarket, ang paipo po ibig sabihin iuuna mo yung display yung luma, yung kahapon. Ang ginagawa namin, nasa ilalim yung bago, nasa ibabaw yung luma. Yun po yung tinatawag na paipo mga business. So sa hindi po nakaalam, no, ngayon po ang para hindi po kayo masiraan. Tulad po yung ginawa ko kaya sa kamatis, inalalim ko yung inuna kong display yung bago, yung pili ko kanina. Yung kahapon, yung inibabaw ko, bali tinanggal ko muna yung luma, inalalim ko yung bago. Yun ang tinatawag na paipo mga ka-business. Yan ang ginagawa ni Karen. Yung tokwa naman, so ito yung kahapon, ito yung ngayon. Yan ang tinatawag na paipo. Ibabaw mo yung kahapon, pero di pa naman yan sira mga ka-business dahil nilalagyan lang naman ng tubig yan para tumagal. So yung tilapia natin punong-puno. Ito na ang sira ng karos mga business. Lagyan lang natin para pwede pa. Ayan mga kabisnes, nakikita nyo, i-reveal ko sa inyo kung anong sikreto ng manok na hindi masisira. Hindi kasi hindi dinidiretso sa freezer mga kabisnes kasi yung mainit pa yan kasi sariwa yan. Ang gagawin natin, lagyan natin siya ng yelo. Yan yung sikreto mga kabisnes para ma-maintain yung pagka sariwa niya.
Hindi yan diretso sa freezer. So ayan ha. Nireveal ko na sa inyo yung sikreto ng pag-maintain ng manok na sariwa. So kanina nilagyan natin ng yelo nung unang buhos. Yung pangalawang buhos naman lagyan natin ulit ng yelo. Kahit hanggang hapon ito mga kabisnes, hindi naman masisira. Yan ang sikreto pag gusto mong ma-maintain yung manok na sariwa. So ayan mga kabisnes, ang tali ng isang bundle na pizza is 70. Kailangan mga kabisnes, no, sumobra kami dyan ng 7 na tali para may tubo kami, kasi pag hindi sumobra yan wala kami tubo, tabla lang laban. So ito naman yung okra, 70 rin po ang puhunan nito ka-business, no. Kailangan sumobra din kami sa 7 na tali nito, kasi ang isang tali 6 o di kaya 7 na piraso. So yun yung araw-araw na rotation namin mga ka-business. Tuwing umaga nagtatali ng mga gulay, okra, kangkong, sitaw, mga pichay, yan, ganyan. Sa araw-araw po kami ganyan mga ka-business. Kaya hindi din po madali ang pagtitinda ng gulay. Kailangan po may diskarte din. Pag yung ito may tira ito kinabukasan, ginagawa kong pakbit. Kaya minsan po gumagawa ako ng pakbit. Kahapon kasi walang natirang gulay, naubos naman lahat, kaya wala tayong mapapakbit ngayon. Kaya lang kung gagawa ako puro sariwa, mas maganda nga ngayon. Pag hindi sumobra to ng 7 ka-business, lugi. Walang tubo. Kailangan sumobra po yan para may tubo po. So anong silbi yung magninegosyo ka walang tubo? Kailangan meron, siyempre, alam niyo yan. So ginagawa kong 7 kasi maliliit yung okra. Magandang okra nga yung mga kabisnes, makinis. Minsan kasi ang okra butik-butik, maraming itim-itim. Yan po yung araw-araw namin na rotation mga ka-business. Pagdating ko, magbukas, mag-display, tapos magtatali ng gulay. Pag sa gabi naman, siyempre magsasara. Mas maraming ginagawa ang umaga ka-business kaysa gabi pag closing na, kasi ang closing konti na lang ililigpit mo. Sa gabi kasi sa umaga kasi maraming dinidisplay, sa gabi naman konti na lang kasi nabawasan na yung paninda. So 17 po ng mga ka-business, natali natin siya ng 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 na tali. So ibig sabihin tumubo tayo ng
70 punan, 14 na tali po, 14 na tali po ang ano, natali natin. So halos kalahati din po ang natubo niya pag naubos to. Ang bango ng ukra mga kabisnes at ng sariwa. So ayan mga kabisnes, tapos na tayo mag display at maghimay ng gulay, magtali. Kaya ayan na po yung finished product po natin. Siyempre may bangus, may ilipin, kompleto po yun, manok, may longganisa from Cebu. Ayun po yung tinatawag na chorizo di Cebu. Ayan, may paa tayo, bali kompleto po tayo mga business. At siyempre may buhay na tilapia to. So ito yung mga gulay natin, na display na po lahat. So yun pinamili natin kanina. At siyempre may nyog. Kaya yan, thank you sa panonood mga business. At siyempre papalo na rin po ng page natin, Marvin Ako Rin Vlog siyempre. At pa-subscribe na rin po at pa-like and comment. Bye-bye po sa inyo lahat. Ingat kayo palagi. Thank you.